Hello everybody! Kamusta po kayong lahat? Aking mga kapamilya, kaibigan, mga kaibigan ni Abby, mga kaklase ni Abby. Maraming salamat po dahil binigay niyo ng time para maka-attend kayo sa birthday ng anak ko. I just want to share some small story about Abby kasi alam ko naman kilala niyo si Abby bilang anak ko, bilang apo nyo, bilang pamangkin nyo, bilang pinsan nyo, kaibigan or kaklase. Pero gusto ko sanang i-share sa inyo, bigyan nyo ako ng pagkakataon na i-share ko kung sino si Abby sa buhay ko, sa buhay namin. And huwag kayo maiinip. Saglit lang tong story na to. Mag-enjoy kayo. Anyway, Abby is, she born in Saudi Arabia. And Abby, she is premature. She just 7 months nang inilabas ko dito sa mundong ibabaw. And ito si Abby, bago ko ipanganak. I think she is 6 months and 5 days that time. May date pa nga siya eh. And kailangan kong cesarean kasi hindi siya makalabas. Kailangan niya nang lumabas. So, nag-decide yung doctor na cesarean ako for safety. And then, pinapirma nila ako, syempre premature, 7 months. So, ano man na mangyari, dapat i-accept ko yon. Pinanganak ko si Abby sa King Khalid Hospital sa Saudi Arabia. Hindi ko kasi maintindihan, 400 grams lang ata siya. Ayan, nakikita niyo po. Ayan, 400 grams lang siya. Wala pa siyang 1 kilo. Nung inilabas ko siya. And ngayon ko lang napansin, Abby, 25 lang pala ako nung pinanganak kita. Ayun, ito po yung record niya sa hospital. Nung na-admit ako doon sa King Khalid Hospital sa Saudi Arabia. 2 months po siya sa incubator kasi hindi siya binigay sa akin hanggat hindi siya 2 kilo. Yun yung, ganun yung term ng ano nila, sa baby. Kilo, hindi pounds. Maririnig ko madalas kilo. Tapos, bali, nakalabas na ako sa ospital. Si Abby naiwan pa doon. Actually, yung doctor nga, kinausap ako sabi niya, binibigyan lang kita ng 40-60. Sabi ko, Doc, ano yung 40-60? Ganun pa yung pagkakasabi niya. Di tinanong ko, ano yung 40-60? Sabi niya, 40% na mabubuhay yung anak mo, 60% na mawawala siya. Grabe yung iyak ko kasi pangatlong pagbubuntis ko na to. So, tas ngayon pa na nakita ko na yung anak ko. So, parang hindi ko nakakayanin kasi 2 beses na ako nakunan. Sabi ko, ano ba to? Di habang nasa incubator si Abby, ako naman ay nagpapagaling sa aking room. Tuwing nararamdaman kong walang tao dun sa nurse station, lumalabas ako, tinitignan ko kung anong stable ng baby Enero. Nakalagay, unstable. Iiyak na naman ako, magdadasal na naman ako, lahat na ata ng santo, tinawag ko na. Everyday yan, ginagawa ko yan. Kasi bawal akong pumunta doon, pero sinusuway ko yung mga nurse, talagang kinakalikot ko yung mga files. Dahil gusto ko malaman kung anong record ni Abby. Unstable, hanggang sa dumating yung siguro mga malapit na akong lumabas sa ospital na yon. Hindi naman ako pwedeng magtagal doon, parang 1.5 months din ako nandun simula nung ipinasok. Bago naman ako lumabas, nag-stable yung kalagayan ni Abby. Grabe, wala lang kasing Facebook na mga panahon na yon, tsaka walang picture. Kung nawang-awa ko sa anak ko, tatlo yung injection dito, meron sa kamay, meron sa paa, meron sa puso. Kasi hindi pa develop yung puso niya that time, naka-open pa. So, ginagamot siya, yung mga gamot na sinasaksak sa kanya, yung mga vitamins, galing pang Germany.
Sabi nga ng mga nurses doon, inaalagaan namin yung anak mo kasi nag-iisang Pilipino yan na na-confine dito sa King Khalid Hospital. Kasi syempre sobrang mahal nun. Di ko yun can afford. Di ko afford mag-stay doon. Imagine mo, ang isang araw daw doon is, yung mga panahon na yun 2002, parang sabi niya sa akin, 700 a day. Ang isang araw, hindi pa kasama yung gamot. Nag 2 months si Abby doon. Sabi ko, Diyos ko, malaki na siguro yung babayaran ko. Yun yung isip ko. Paano ba to? Bahala na. Basta mabuhay lang si Abby. Sabi ko gano'n. Tapos yung mga sinasaksak sa kanya sa ulo niya, mga vitamins sa kanya, galing pang Germany, isang ganyan lang daw kabote. Kasi kinukwento sa akin nasa 2,000 reals, ganyan. Sinasabi sa akin ng mga nurses doon, alam mo, pagka lumaki tong anak mo, pagka nakasurvive siya dito, sabi niya, matalino to, ingatan mo tong anak mo, matalino to. Either maging, hindi siya matalino, or magkaroon siya ng, to say, special child, or maging matalino siya. Ganon. Kasi syempre premature, tas naluto sa gamot. Alam mo yun? Kaya parang sabi ko, hindi. Binigay yan sa akin ni Lord. Alam ko, magiging healthy si Abby. Ayun, bumalik na ako sa trabaho. Then, 2 months, nilabas na si Abby sa hospital. So, lumabas kami doon. Thank you Lord, nang wala akong binayaran kahit isang reals. Kasi, yung hipag ng mister ko is head nurse sa hospital na yon. Nakakatuwa kasi sa siya sa OB-GYN din. So talagang tapos marami pa kaming nauwing gatas, bumpers, nakakatuwa talaga. Kaya nararamdaman ko talaga sobrang blessed ako na I have Abby in my life. And gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano itsura ni Abby nung una ko siyang ilabas. Ito po si Abby. Look kung gaano siya kaliit. Alam niyo po yung size niya is size ng 1 mineral water. Yung maliit po na mineral water, ganun po yung size niya. Tapos po yung pampers niya. Alam mo po yung mask, nilalagyan lang namin yun ng cotton. Pampers niya na yun kasi ganun siya kaliit. Tapos pag binibili namin siya ni mami ng damit, naghahanap kami kasi di ba may extra small. Naghahanap kami sa mga bilihan ng mga doll, yung mga damit ng mga manika. Kasi yun lang ang kasya kay Abby. Kasi pag binili namin siya ng pang baby, hindi talaga kasya. Ang daming tupi sa kamay, ang daming tupi sa paa, ganun. So, ito yung unang labas niya sa hospital. Nakita niyo naman, maitim pa siya dyan. Wala talaga akong kuha nung nasa incubator siya kasi hindi pa ako nag-Facebook that time. Tapos, eto na po yung nag 2 months siya. Kita nyo, medyo malusog-lusog na siya. 2 months siya niyan. And, 3 months. Medyo nagkakalaman na po siya talaga. Sobrang liit niya. 3 months na pero ganun pa din. Pero mataba siya. Tapos, eto yung 4 months. Nag-smile na siya. And 5 months. Diba? Huwag nyo nang pansin yung face ko dyan. And, eto po yung 6 months. So, yan po yung itsura ni Abby nung after na nilabas ko siya sa incubator. And, thank God, ayun, naging successful naman. Hanggang sa, ayun, lumaki na siya. Inuwi ko siya sa Pilipinas. Ng age niya is 5 years old. Kasi kailangan niya na mag-aral. So, yun si Abby. Si Abby, kaya siya, hindi ako nahihiyang sabihin at kahit yung anak ko, hindi siya nahihiya sa kalagayan niya. Kasi yun po ay inborn. Kaya siya ganyan maglakad. Kasi po, yung pagiging premature niya, doon po tumama sa paglalakad niya. Actually, pina-opera na namin siya. Pero siguro, yun ganun nga talaga. Pero, ang masasabi ko lang, maipagmamalaki ko lang po. Simula po nang nag-aral si Abby. From nursery, kinder, up to now, consistent honor po yung anak ko. And si Abby po ay scholar po ng RTU.
And isi-share ko lang po, bago po ang RTU, nag-exam siya sa UP at sa RTU. Both po siyang nakapasa doon. Both siyang nakapasa sa exam. Kaya lang, naunang nagbigay ng report yung RTU, kaya doon siya nakapasok. Pero nakakatawa dahil, alam mo yun, nagpapaaral ako ng psychology, nang wala akong binabayaran. Then, pag natapos siya after 1 year, kukuha siya ng exam, then maglo-loan naman po yung anak ko. Sana nga talaga matupad ko lahat yung mga gusto kong mangyari sa buhay ni Abby. Sobrang haba na, pero sana nag-enjoy kayo sa istorya ko about Abby. And ayun, salamat po sa pagpunta. By the way, bago ko magpaalam, may mga ibang mga friends, ninang niya, mga nag-alaga sa kanya, ang gustong bumati sa kanya. From Philippines to Saudi to Dubai, Canada, and Italy. Andito po silang lahat. Hi, Abby. Sorry for missing your birthday party. I know you are a blessing, hindi lang sa family mo, relatives, friends, kundi pati sa lahat ng nakakasama mo at sa mga makakasama mo pa. I'm wishing you the happiest, most wonderful birthday. And just don't forget to have fun and enjoy while chasing your dreams. Sana lahat ng pangarap mo ay matupad. Again, happy birthday and God bless. Love, love! Good afternoon, Abby. Hindi ko alam kung good morning dyan. Basta't binabati kita ng happy birthday. I pray na maging masaya ka sa birthday mo. Siguro hindi mo na rin ako nare-record. Hi, Abby. Happy 21st birthday. Wishing you all the best in life. More birthdays to come and God bless you. Si Tita Sol. Bye. Congratulations, Abby. 21 years old. Happy birthday. Wish ko po always good health and more birthdays to come. And your lahat ng mga pangarap mo matutupad. And God bless you. I miss you. Love you, Abby. And congrats, Michelle. Hi Abby, how are you? Hope you are doing well. Everything's okay? Miss you so much. You know, I have a quote for you. It must have been a rainy day when you were born. You know, but it wasn't a really rain. The sky was crying because it lost his most beautiful angel. I'm wishing you a very happy birthday. Miss you. See you soon. Take care. Be happy always. And share your smile with the world. Hi, Abby. Happy birthday. And my heart's desire for you is to know and believe Jesus Christ, our Savior and our Lord. Jesus who died on the cross of Calvary to pay for our sins. And he didn't stay dead. He rose up after 3 days. This is for us to see him, to enjoy the eternal life that we have in him. For those who believe in him, the Bible says, for those who believe in him, we will have eternal life. And lastly, I want to leave you with this verse, Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding, and in all your ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Happy birthday. Enjoy your day. God bless.
Hi Abby, happy 18th birthday. I'm sorry I couldn't make it on your birthday this time, but I wish you good health and I hope you enjoy your 18th birthday. Good luck and study harder. See you soon, cuz. Bye bye. Hello, Abby. Magandang tanghali, hapon o gabi dyan sa Pinas. Abby, bago ko makalimutan ang lahat, happy birthday to you, Iha. For 21 ka na, Iha na. Baby ka pa, nagkita tayo noon sa Aldana eh. Pero, sige lang, one of this day magkikita din tayo, may awa ang Diyos. More happy birthday to come at Abby, and more blessing to you to come. God bless you, Iha. Thank you. Hi, Abby. Happy birthday. Sorry. Malit ang boses ko. Kaya Happy birthday, Abby! 21 ka na. Sana marami pang kaarawan ang dumating sa buhay mo. At saka wish ko sa'yo, sana matupad mo lahat ang mga pinapangarap mo. Alam ko, kayang-kaya mo yon. Kasi matalino ka, masipag mag-aral. Kaya nga proud sa'yo si mama eh. Kasi mabuti kang anak, mabait na ate. Kaya alam ko, pagdating ng araw, may maganda kang buhay sa hinaharap. Kaya konting konting sipag pa sa pag-aaral para makamit mo lahat ng iyong pinapangarap. At saka, enjoy mo lang yung buhay. Lalo na ngayon, sa iyong kaarawan, enjoy mo yung party mo. Happy birthday ulit. At saka, good luck and God bless. Hi, this is your Ninang Noreen. Congratulations on reaching this milestone, Abby. I'm so proud of all that you've accomplished and the person you've become. May this birthday be a reminder of how far you've come and how much more you can achieve in the future. Happy birthday ulit. Sana ipagpatuloy mo yung pagiging mabait mo. At kung ano man ang na-achieve mo sa buhay, lagi mong ipagpasalamat sa itaas na kung hindi dahil sa kanyang paggabay sa iyo, lalo na sa mama mo, na lahat sinakripisyo para sa iyo, para sa inyong dalawa ng kapatid mo. Happy birthday ulit! Assalamualaikum ya Abi. Abi ana Joy. Ana sa video asan ana hub inti. Insyaallah inti kabir na alhin. Minsan man inti sagir ana malum inti kati kabir muk. That's why I know from the start, from still your baby when you go in Dandasha, how young are you? How old are you? Is that? Was that? Maybe 3 like that. Pero ang galing mo na, magsalita ka, kahit Arabic, ang galing mong mag-pronounce, kaya nakitaan kita ng talino nung bata ka pa. Kaya, kung ano man ang marating mo, baba lang. Kailangan lang ang paa ay nasa baba palagi. Para, ganun, laging nasa mataas. Kaya ito ako, nagpadala ng video. Hindi ako marunong mag-video ha. Nahihiya kasi akong mag-video. Pero nang dahil sa iyo, ako'y gumagawa ng video. Para lang mag-greet sa birthday mo. 21 ka na. Ay, kalain mo nga. 21. Galing ka sa ospital, ang liit-liit mo nung dumating ka sa Dandasha 3. Ngayon, 21 ka na. Oh my God, you're very big now. Ano nga palang kinukuha mo? I heard attorney. Pag-uwi ko, may ikukonsulta ako sa'yo. Libre ha? Kaya nga, happy birthday, Abby. Wish you more blessings to come. Enjoy mo lang ang day mo to the fullest. Enjoy and enjoy. Enjoy mo sa mga mahal mo sa buhay.
Sama naman ako sa mahal mo sa buhay, di ba? Oh, so, love you, love you. Happy birthday. Once again, happy birthday and God bless. Enjoy! Happy birthday! Happy birthday, Abby! So, I wish sa birthday mo, Nene, na matupad mo lahat ng mga pangarap mo. And lagi ka makikinig kay Mama, Nene. Napakaswerte mo, napakabait ng Mama mo, lahat ng kailangan mo, binibigay niya sa'yo. So, happy 21st birthday, Abigail. And I hope na ma-enjoy mo ang pagkadalaga mo. Happy birthday po. At saka, sana, Nene, laging maging stay healthy. Syempre, pretty, diba? So, yun lang, Abigail. Enjoy your day. So, hindi ko na pa tatagalin. Gusto lang kitang batiin. Kami, pati si Tito Elsen mo. Kasi si Tito Elsen mo, medyo maano ang oras niya. So, yun lang on behalf of him. So, happy birthday, Nene. Thank you. Happy God birthday. bless. Hello, everybody. Warm greetings from Toronto, Canada. Happy birthday, Abby. Now you're 21, a full-grown lady. We're so happy and proud of what you have become. We're good friends of your mom, and we met, probably you don't recognize us, but we met probably 13, 15 years ago in your home in Binangonan. So now that you're a full-grown lady, we saw you growing up from just social media, but now you're a beautiful young girl. The world is your oyster. Explore the world and let us know if sometime soon you want to come here in Canada. So happy birthday, and we wish you all the best to your future. May God bless you, and may He give you all the desires of your heart. Happy birthday! Thank you po sa lahat ng bumati kay Abby. And now, please watch yung mga picture na si Abby nang siya ay naging honor since nag-start siya ng school up to now. Happy birthday to you. Happy birthday.